everything exactly as I had planned. Or so I thought. Ano nangyayari sa akin? Base po sa aming assessment at recent stance, Miguel has fallen of nature. Ang mga kaibigan ko, nagkakagulo. Walang mangyayari dito kung puro tayo bangayan. Sorry, love. Hindi ko gusto mo naging sitwasyon. Tarantado ka? Wala ka na ba talagang alam gawin kundi bigyan kami ng sakit ng ulo? Bakit pa? Sabi lang ba niya maaari na nagiginabang sa kinikita ni Kuya? Bastos ka! Paano ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ouch! Ano ba? Nakita mo ko? Naririnig? Nahahawakan kita! Multo! Multo ka! Ano bang tulong kailangan mo? Miggy, by the way. Sofia. Miss De Guzman, what are you doing here? You are not supposed to be here. Pero more than two points. But you have to do it. They could have to do the problem. Wait, this is Miggy's signature. Sorry po talaga. Buo na ulit ang pamilya ko. Salamat sa tulong. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Eh di nakatulong pala yung pagbibigay ko sa kapatid mo ng planner. Tapos inaway-away pa ako. Okay, sorry. Pero, hindi naman talaga tama na nagbabasa ka ng mga personal na bagay tulad ng planner ko. But, anyway, nangyari na. But please, sana next time hindi na maulit. Okay, fine. Sorry din. Tsaka hindi ko naman kasi sinasadyang makita yon. Natabig ko kasi yung planner mo, kaya nahulog. Tapos nung pupulutin ko na, nakita ko yung page na yun, kaya nabasa ko. Sorry. Apology accepted. Thanks. So, ano na next? Can you go to the hospital? Baka pwede na ako makabalik sa katawan ko. Nagawa ko na yung mission ko sa mga kaibigan ko tsaka sa family ko. Sige. Pwede ka nang pumasok sa loob. Walang babantay. Grabe pala talaga yung nangyari sa'yo, no? At in fairness, may tsura ka pala talaga sa personal. Oh! Focus! Oh, eto na, mag-focus na. Changing talaga. Ano bang gagawin ko? Try kong bumalik sa katawan ko. At ikaw, stand over there. At i-check mo yung whether kung may changes na mangyayari. Sige. Ano? May nangyayari ba? Wala. Wala talaga eh. Yes. Bakit ayaw? Tatagumpay naman ako sa mission ko, di ba? Baka mali tayo ng hinala. What do you mean? Na baka wala ka naman dapat mission na mapagtatagumpayan. Na baka akala lang yun. What?
So you're saying na pointless lang lahat ng ginawa natin? Uy, chill ka lang. Baka lang naman. Ito naman, ang bisa init ng ulo. Relax. How can I relax? I've been stuck like this for months. And right now, I'm so desperate to get back into my body. Minsan talaga sumasakit ulo ko sa kaka-English mo. Pero gets kita. Kaya lang, anong gagawin natin? Wala na din ako maisip na... Sino ka? Ako si Sofia. Kaibigan na kaming Mickey. Wala kasing tao kanina, kaya pumasok na lang ako. Pasensya na. No worries. Nagtataka lang ako. Pasensya ka na rin. Hindi ka kasi familiar at hindi kita nakikita ang dumadalaw. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time para dumalaw. Sige, mauna na rin akong umalis. Dumaan lang talaga ako. Ganun ba? Sige, ingat ka. Sino ang lalaking kasama ni Liz? Bakit parang ang close nila? Selos ka naman. Eh di, sana nagpa-iwan ka dun para nalaman mo. I can't. Wala akong control sa spirit ko. Kaya lang ako frustrated eh. Minsan, bigla-bigla na lang akong napupunta somewhere. Tapos, nag-disappear na hindi ko namamalayan. It's as though some force wanted me to be exactly where I'm supposed to be. Ganun? Alam mo, may naisip ako. Hindi kaya kasama sa mission mo yung fiancé mo, kaya hindi ka pa makabalik sa katawan mo. I don't think so. Wala naman kaming problema ni Liz. Wala nga ba? Pero, bakit parang ang saya niya kanina? Sino ba yung lalaking yun? Paano at kailan pa sila magkakilala? Ilang beses ko bang sasabihin mukha kang beauty queen kahit ika'y magsalamin. Tanggalin mo man ng makapal na lipstick, labi pulang-pula pa rin. Walang Sorry, miss. magbabago sa aking isip. Balik Pasensya na, hindi ko sinasadya. Bakit dami naming tao sa paligid? Ikaw lang Okay lang. pansin. Sorry talaga, miss. Malilit na kasi ako kaya nagmamadali ako. Saktan ka ba? Ayos lang ako. Okay lang yun. Ako din naman, di ko pinitit na yung dinadaanan ko. Pasensya ka na rin. No worries. By the way, I'm Luke Jaden. Luke for short. And you are? Elizabeth, but you can call me Liz. Liz? Ang ganda ng name mo ah. Bagay sa'yo. I'll take that as a compliment. Thank you, pero nung oras na sabi mo late ka na. Oh shoot, oo nga pala, late na ako. It's nice to meet you. Ingat ka. Ikaw din. Ika'y mapaan. Apa, dumating ka pa? Kung kailan tapos na yung endorsement? Oo nga. From 3-1 to 3-10 ang handle mo. Sige bro, ako na bahala dun. Abang, ikaw lang yata yung late na hindi pa. Maganda yung tagising mo. Hindi bro. Masaya lang, may nakilala kasi ako. Oh, share naman dyan. Oo nga. Sino? Mamaya na bro, ang aga-aga pa eh. Sige, punta muna ako sa mga pasyente ko. Baka sa trip talaga yan. Kaya nga eh. Tara na rin. Tara. Good evening ma'am. Ako po si LJ. Ako po yung nurse na naka-assign sa pasyente. Check ko lang po yung sero niya.
Bakit parang familiar siya sa akin? No? Liz, ikaw pala yan? Anong ginagawa mo dito? Ako kasing nakaschedule na magbantay sa fiancé ko ngayon. Fiancé? So, siya pala yung pinag-uusapan sa station ng ilang fiancé na laging nagbabantay dito. Nurse ka pala? Ang coincidence ah. Pasyente mo pala yung fiancé ko? Ah, oo nga. Sige, puntahan ko na muna yung ibang pasyente ko. Okay, sige. Thank you. Sensya na. Nagising ba kita? Hindi, okay lang. Para kasing nilalamig ka kaya kinungutan kita. Nakakaya naman, pero salamat. Walang ano man. Chinig ko lang yung pasyente. Matulog ka na ulit. Okay, sige. Salamat ulit. Ay, sawa ka. Dapat din yung shift. Nakakapagod. Sinabi mo pa. Buti pa tong si JD ng Petix. Di kaya, sakit nga sa ulo yung isang pasyente ko eh. Nang mabuti pa, uminom na lang tayo. Kahit 2 bote lang. Basta ko bro, kailangan ko pa mag-review para sa NCLEX ko. Ngayon lang naman eh. Sana na. Hindi talaga. Next time na lang bro. Mauna na ako. Si JD din talaga oh. Tara na nga. Liz, Hoy, ikaw pala. ano ginagawa mo dito? Saan ako nakauwi ka na? Man kasi ako sa church kanina. Wala pa naman akong gagawin sa bahay, kaya dumaan muna ako dito para makapag-isip-isip. Kailangan mo ba ng kausap? Hindi, okay lang. Mahaba pa naman yung oras bago yung next shift ko. May oras pa ako para makinig. Okay lang ako, nakakaya baka nakakaabala ako. Masama nagkikimkim ng emosyon. Baka magkasakit ka sa puso, sige ka. Sige na nga. Paano ko nga ba sisimulan? Alam mo ba yung pakiramdam ng mastak? Mastak sa sitwasyon, tao, o lugar, at kahit anong pilit mong makawala, hindi ka makalabas, hindi ka makausad. Kaya pa lang yung nararamdaman mo ngayon. Oo, truth is, I've been like this for a very long time. 2 years na ata, can't remember. At kung kailan handa na sana akong makawala, na-aksidente si Miggy. Kaya heto, balik na naman ako sa dati kong sitwasyon. Tagal mo na palang nararamdaman yung ganyan. Bakit mo pa pinabot ng ilang taon? Siguro naman maunawaan ka niya kung kinausap mo siya at sinabi mo yung nararamdaman mo, di ba? I tried to talk to him, pero kapag kaharap ko siya, natuduwag ako. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Sa akin lang paano mo malalaman yung reaksyon niya kung hindi mo susubukan, di ba? Siguro naman sapat na yung pagmamahal niya sa'yo para maunawaan ka niya.
Hindi kanya naman yayayaing magpakasal kung mababaw yung pagmamahal niya sa'yo. Tama ka naman. Kaya lang, ewan ko. Umaasa siguro ako na kusang maayos ang lahat sa amin nang hindi ko kailangan magsabi sa kanya. Kaya kasalanan ko din eh. Kasi umasa ako. At hinayaan ko lang umabot sa ganito. Lahat naman tayo nagkakamali. Kaya huwag mo sisihin yung sarili mo. You know what? May alam akong lugar para mailabas lahat ng nararamdaman mo. Ha? Saan? You'll see. Tara. Anong lugar to? Dito ako pumupunta kapag masyado nang mabigat yung problema ko. Sinisigaw ko sa lugar na to lahat ng hinanakit ko, galit ko, kalungkutan ko, lahat. Dito? Oo. Sumigaw ka lang ng malakas na malakas hanggang sa may buhos mo lahat-lahat. After nun, gagana yung pakiramdam mo. Tulad nito. Nakakasawa magtrabaho dito sa Pinas! Nakakapagod yung mga pasyenteng walang konsiderasyon! Oh, ikaw naman. Hindi ko yata kaya. Kaya mo yan. Try mo. Sige. Gusto ko nang makawala! Ayoko na maging sunod-sunuran! I want my freedom back! Nang nadarama, di gusto ika'y mawala. Dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo na ang puso ko. Ano? Feeling better? Yes, thank you. You're welcome. Gutom ka na ba? Tara, kain tayo. Kumakain ka ba sa turo-turo? Love, kain tayo. Gusto ko sana sa turo-turo for a change. Love, alam mo naman na sensitive yung chan ko, di ba? Huwag na tayo doon. Dapat ikaw din. Careful ka sa mga kinakain mo. Sorry, nakalimutan ko. Sige. Pero next time, huwag mo na ipilit na doon tayo kumain. Hey, okay ka lang? Sorry, ano nga ulit yung tanong mo? Tinatanong ko kung kumakain ka ba sa turo-turo. Dati. Pero nung naging kami ni Miggy, hindi na. Sensitive kasi yung tiyan niya eh. Kaya hindi na rin ako pinapayagang kumain doon. Pero ikaw, gusto mo ba? Oo, matagal ko nang gustong kumain sa karinderya eh. Eh di tara. Pero, Akala ko ba gusto mo? Eh kung gusto mo, eh di gawin mo. Do what makes you happy, okay? sige. Please? Kailan to pala to? Sa araw-araw, tanging ikaw ang binabawi lahat ng iyong mga ngiti. Negatibo na nakadikit sa aking labi. Kulay ng iyong ngiti ang aking kiliti. Katotohanan na hindi ko maitatangi. Mahal kita, walang iba. Kaya naman dito ka sa piling ko. Dito ka lang, dito ka lang. Bumabagal ang ikot ng mundo kapag ika'y nariyan ang aking tahanan. Oh, saan ka galing? Bigla ka na lang nawala kanina nung kausap kita. Kay Liz.
Ganun. Pero, bakit mukhang bad trip ka yata? I'm furious. Hala, bakit? I just saw my fiancé flirting with that nurse. At ang saya pa nila ah. Ha? Paano nangyari yun? Eh, di ba ikakasal na kayo? Exactly. I don't know what went wrong. Please, you have to help me. Sige, tutulungan kita, pero paano? Can you talk to her? Parang ganun sa ginawa mo kay Anthony. Gusto kong malaman kung bakit. Kung anong pwedeng gawin para maayos ko. I can't lose her, please. Sige, subukan ko. Thank you. Hello. Hi, Sophia? Yes, I'm glad na alala mo. Pwede ba akong pumasok? Sure, come in. Maupo ka. Gusto mo ba ng juice or soft drinks? Hindi na, salamat. Ano nga pa ang ginagawa mo dito at paano mo nalaman yung address ko? Galing ako ng hospital. Kaso, sabi ni Amari, ilang araw ka na daw hindi nawawagi doon. Nabanggit dati sa akin ni Miggy yung address mo, kaya pinuntahan na kita. Nabanggit ni Miggy yung address ko sa'yo? So, ibig sabihin, close kayo? Oo. Nagtrabaho na ako sa kumpanya niya. Lagi ka nga niya sa akin kinukwento eh. Elizabeth ang name mo, pero Liz ang tawag ng lahat sa'yo. 5 years na kayo ni Miggy. 3 years na kayong mag-boyfriend at girlfriend. At 2 years na kayong engaged. Tama ba ako? Yes, you're right. Pero si Miggy ba talaga yung tinutukoy mo? Oo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Hindi naman sa ganun, kaya lang si Miggy kasi hindi siya ganun sa sinasabi mo eh. Hindi siya mahilig magkwento, lalo na sa personal niyang buhay sa iba. Maski ako ang fiancé niya, hindi siya panakwento eh. Isang tanong, isang sagot nga lang kami minsan kapag mag-usap. Ganun? As in, wala kayong moment na nagtatawanan or nagkukwentuhan sa mga bagay-bagay? Sadly, wala. Sa 5 taon na magkarelasyon kami, bibihira yung magkikwentuhan kami ng kung ano-ano lang. Mostly, ang napag-uusapan namin ay about sa kumpanya niya, sa trabaho, at sa mga plans niya. Parang hindi ko na din matandaan yung time na nagtatawanan kami o nag-enjoy. Most of the time kasi, seryoso siya. Nagagalit pa nga siya kapag nagbibiro ako eh. Talaga? Hindi ko alam na ganun siya kaseryoso. I mean, nakilala ko siya bilang maseryosong tao at napaka-dedicated sa trabaho at pamilya. Pero hindi ko naman nakalain na ganyan pala kalungkot yung buhay niya. Mabuti na lang at mahal mo siya. Kaya siguro nagtagal din kayo ng ganyan katagal. Siya nga pala. Ito oh. Galing yan kay Miggy. Anniversary gift niya sa'yo. Siya sana ang magbibigay sa'yo niyan, pero hanggang ngayon nakarate pa rin siya. Kaya ako na lang nagbigay. Salamat pero hindi ko yata matatanggap to. Ha? Bakit naman? I don't think I deserve it. Especially right now. Yung nararamdaman ko para kay Miggy noon, nag-iba na ngayon. Sorry, pero hindi ko gets. There's a reason kung bakit ilang araw nang di ako nakakadala sa ospital. Actually, almost 2 weeks na. Hindi ko kasi alam kung paano harap kay Miggy nang hindi ako nakakaramdam ng guilt.
I I think I think I'm falling in love with someone else. Ha? Paano nangyari yun? Siya ba yung lalaking nakita kong kasama mo sa ospital? Hindi ko alam kung paano. Gumising na lang ako isang araw. Iba na yung nandito. Paano na si Miggy? Hindi ko alam. Nahihiya nga ako sa ginawa ko sa kanya eh. Pero kasi, nakakapagod siyang mahalin. Sa 5 taon namin pagsama, naging sunod-sunuran lang ako sa kanya. Lahat ng kilos ko, kakainin ko, gagawin ko, desisyon ko, lahat. Kailangan aprobado muna niya. Buong buhay ko, umiikot na lang sa kanya. Nakalimutan ko yung sarili ko, yung pagkatao ko. Nakalimutan kong maging masaya dahil mas pinili kong manatili sa tabi niya. I know he loves me so much, but sadly, his love is suffocating. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam ang sasabihin ko. At sa tingin ko, wala ko sa lugar para questionin yung desisyon at nararamdaman mo. Though, sana pag-isipan mo pa rin. Baka sakaling may magawa pa or pwede pang ayusin. Ilang beses ko nang pinag-isipan. Ganun at ganun pa din. Matagal na ako dapat nakipaghiwalay sa kanya eh. Before yung lunch niya sa kumpanya, gusto ko nang bawiin yung kasal. Kaso naging busy siya, kaya hindi kami nagkaroon ng time para makapag-usap. I told myself na kakausapin ko siya right after the lunch. Kaso naksidente siya, kaya babalik na naman ako sa dati kong sitwasyon. Ayoko na talaga. Pagod na ako. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero sana, kung buo na talaga yung pasya mo, maging matapang kang harapin siya at sabihin sa kanya yung totoo. Dahil bukod sa iyo nang nararapat, deserve din niyang malaman mula sa iyo yung totoo. Sige, alis na ako. Ibibigay ko lang sana sa iyo yung regalo. Pasensya na sa abala ha. Walang anuman, pasensya ka na rin. Bago ka pa magalit sa akin dahil pinakailaman ko yung regalo mo, uunahan na kita. Sorry. Kailangan ko kasi ng dahilan para mapuntahan at makausap siya. Pasensya ka na. Hayaan mo na yun. Hindi na mahalaga yun. Alam mo, pwede kang umiyak. Hindi kita i-judge. Eh bakit umiiyak ka? Kasi alam kong malungkot ka. Ewan ko. Parang di ko kaya nakikita kang nalulungkot. I'll be fine. Don't worry. Okay?
Kumusta pakiramdam mo? Better. Thank you. You're welcome. Alam mo, after ko umiyak, kumakain ako ng ice cream. Pero sa sitwasyon mo kasi, hindi kita ma-operan mo. It's fine. Your presence is enough. Pwede ba akong magtanong? Pero, huwag ka magagalit ah. Go on. Yung sinabi ni Liz tungkol sa'yo, ganun ka ba talaga? Unfortunately, yes. Lahat ng gagawin niya, kakainin or dadamit niya, decisions niya, pinapa-approve niya sa akin. Bakit? Bakit kailangan approval mo? Honestly, I don't know. When I first saw her, she was wearing a white blouse and a high-waisted skirt na below the niyang haba. I thought to myself, napaka-modest niya. She really looked beautiful in that outfit. Then, there was one time na nagsuot siya ng medyo kilit na damit. So I told her, mas maganda sa'yo yung mga conservative na outfit para hindi ka masilipan o magastos. Since then, she started asking for my approval on every outfit. She lets me choose what's better. I got used to deciding for her until it reached a point where I was deciding everything. I thought it was okay. I thought she just loved me so much that she let me decide everything. Little did I know, nasasakal na pala siya. I didn't realize how controlling I had become. Yung sinabi niyang sa 5 taong na relasyon niyo, bibihira lang kayo magkwentuhan ano-ano. Totoo din ba yun? Yes. Bakit? Let's just say I got too caught up with everything on my plate. Between the hustle and building my own company. I overlooked everything in our relationship. She always told me that she would support me no matter what, and that she would stay while I built my company. Alam mo naman kung gaano ko pinangarap na maipatayo yung kumpanya para sa pamilya ko at para sa kanya. Di ba? For the past 5 years, that was all I thought about. So I set her aside. No. Naging kampante ako na hindi siya mawawala kahit anong gawin ko. I didn't realize I was taking her for granted. Just because I was so busy chasing my goals. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam yung ire-react ko. Maski ako din naman kay Liz, mapapagod ako. Sino ba namang gustong maisantabi, diba? Yeah. Guilty ako dun. May point ka din naman kasi ang dami mong obligasyon sa buhay. Pero dapat, kahit gaano ka pa ka-busy, kailangan mo pa rin humanap ng oras para sa mga taong mahal mo. Ang trabaho at pangarap, pwede mo naman yan ipagpaliban eh. Pwede mo yan balikan at ituloy. Pero yung quality time kasama ang pamilya, kaibigan at minamahal, bibihira lang yun. Yung dapat yung paglaanan mo ng oras, hindi yung trabaho. Tignan mo,
So, kung gusto ka mong maabot lahat ng pangarap mo, hindi mo namamalayan, unti-unti nang nawawala lahat ng taong nagmamahal sa'yo. Naging successful ka nga sa career mo, pero sa pamilya at relasyon, doon ka natalo. She's right. I have failed them. What's the point of all of this hard work if the people I'm doing it for won't even be here to share it with me? Bakit ka masaya kahit na ako'y wala? What are you doing? Bakit di mo Para hindi ka masaktan. tumaan ang sang-araw Don't worry. na di ka I'll be fine. maalala? Promise? Bakit ka Promise. masaya? I'll get through this. So don't worry. Okay? Kailan kasi yung huling beses na nag-enjoy at nag-relax ka? Can't remember. Why? Gusto mo ba sumaya ngayong araw? What are you planning? Please, ako sa bar ha. Hindi sa bar, promise. Bagong sahod ako ngayon, kaya tara, gala tayo. Saan? Basta. Nagsimulang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi, buti ay di ako nakinig. Tadhana nang bumulong sa'kin. Di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa'king mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Lalabanan ko lahat para sa'yo. Basta't nandito lang ako sa tabi mo. Saw you singing your song the other day. It's been a long time since your eyes lit up that way. I felt the guilt build up. Pasensya na po. Hindi ko po kasi alam kung paano nangyari. Bigla na lang pong nag-iba yung nararamdaman ko para kay Yugi. Sa totoo lang, galit ako. Naawa ako sa anak ko. Alam kong wala akong karapatang husgahan ka sa mga naging desisyon mo. Pero sana man lang, inantay mong magising si Miggy. Para kahit paano na ipagtanggol man lang niya yung sarili niya. I'm sorry po, Tito. Alam ko pong may pagkakamali ako. Patawad po. Nauunawaan ka namin, Tito. Kaso lang kasi, nasaktan kami para kay Yuki. Alam kong hindi perfecto yung anak ko ngayon. Pero alam kong minahal kami. At sigurado, masasaktan niyo ng gusto kapag nalaman na wala ka na pala. Sorry po. Sorry po talaga. So
Mukhang kahit anong sabihin namin, di na magbabago yung desisyon mo. Total, may pinagsamahan naman kayo ng anak namin. At humarap ka sa amin ng maayos. Sige, tinatanggap na namin yung sorry mo. Salamat po, Tito. Sige, makakalis ka na. Sige po. Salamat po ulit. But who knew the rolling seasons would reveal that sometimes we aren't meant to be the one. Hi, Miggy. Kamusta ka na? Thank you for today. Walang anuman. Sana naging masaya ka. It's been a while. Pasensya ka na kung hindi kita nadadalaw lately. At pasensya ka na din kung mukhang ito na yung huli. Surprisingly, yes. I'm happy. Very happy. Thank you, Hope. I've never felt this happy in my whole life. Akala ko, mamamatay ako. Hindi ko man lang naranasan na maging ganito kasaya. Ang OA mamamatay talaga. Mabubuhay ka, no? I hope so. I'm so sorry. Sorry kasi bumitaw ako. Sure yun. Ang dami kayang nagdarasal, naghihintay at nagmamahal sa'yo. Idagdag mo na ako doon. Ang dami naming umaasa, babalik ka. Sorry kung hindi ko na matutupad yung mga pangako ko sa'yo. Dito lang ako palagi sa tabi mo. Thank you. Kahit alam ko, partly, pinapagaan mo lang ang loob ko. I'm sorry kasi napagod ako. Alam mo ikaw, palagi mo na lang pinagdududahan ang sinasabi ng tao sa'yo. Lagi mong kinu-question yung sincerity nila. Hindi kasi ako madaling magtiwala. My trust isn't easily earned. Especially now. Yung babaeng minahal ko, pinagkatiwalaan ko. Pinagpalit ako sa iba. And I'm sorry. Kasi alam kong pagising mo, masasaktan ka ng gusto. So, ibig sabihin, maski sa akin, wala kang tiwala. Silly. I trust you. In fact, right now, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Believe it or not, I trust you with my life. I tried, Miggy. Believe me, I tried. Sinubukan kong lumaban. Kumapit sa relasyon na to. Pero sa huli, na-realize ko na hanggang dito na lang talaga. Huwag mo namang sabihin yan. Parang namamaalam ka na naman eh. If you trust me with your life, di makinig ka sa akin. Umaban ka, okay? Hindi lang ako ang umaasa sa'yo. I'll try. Takot ko lang sa'yo, no? Baka kapag namatay ako, araw-araw mo akong puntahan sa puntod ko para lang pagalitan. Talaga. Kaya dapat mabuhay ka ha. Ipangako mo yan. Pipilitin kong makabalik sa katawan ko. Mabubuhay ako para sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, and most importantly, para sa'yo. Nagmablush ka. Ha? Hindi kaya? Just be careful. Ha? Careful saan? Baka may love ko sa akin. Please don't. Baka masaktan lang din kita. Ang feeling mo talaga. Baka nga pag nagising ka na, makalimutan mo na ako. Never. Promise yan ha. Pangako. Hindi ako magiging masaya kung makalimutan kita. Pakiramdam ko, magiging kulang ang buhay ko kapag wala ka.
These past months have been a roller coaster ride. For the first time in my entire existence, nakaramdam ako ng takot, ng doubt, ng sobrang kalungkutan. Umabot ako sa point na hindi ko na alam ang gagawin ko. But you came, and you made everything so easy, so carefree. Kapag kasama kita, pakiramdam ko, hindi ko na kailangan pagdaanan ang lahat ng mag-isa. Thank you so much. Maraming salamat at dumating ka. Ligaya'y hanapin, ligaya'y hanapin, ligaya'y hanapin, ligaya'y hanapin. Kahit Salamat sa lahat-lahat. Naging bahagi ka ng buhay ko. Hindi man tayo nagkaroon ng happy ending. Masaya pa din ako na nakilala kita. Maaring magkamali. Ligaya'y hanapin, ligaya'y hanapin, ligaya'y hanapin. Sabi ko sa'yo, huwag kang mai-inlove sa akin, di ba? Ang feeling mo talaga. Thank you, Lord. Ngayon alam ko na kung bakit mo hinayaan na mangyari sa akin to. Para makita ko ang mga mali ko at ma-realize ko kung ano ang mahalaga. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na maayos ang buhay ko at pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Salamat. Hindi mo man ako mapatawad ngayon. Umaasa ako na sa pagdating ng panahon, magawa mong patawarin ako. I wish you happiness. And I hope magising ka na soon. Goodbye, Miggy. This time, I'm choosing you. Nikki? Anong nangyayari sa'yo? Am I dying? Patagilan? Bakit hindi natin kita mahawakan? Please. I think they're trying to revive me. Church 200! 200! Clear! Church 300! Clear! Sige po, sige po. Hintayin mo ko. Please, lumaban ka ha? Hintayin mo ko. Thank you, Hope.
Welcome back, Miguel! Oh, huwag ka muna magagalaw. Sandali lang ah. Tatawagin ko lang sila dito. Miss ka namin, anak. Salamat sa Diyos, nakabalik ka na. Oo nga po eh. Namiss ko din po kayo. Nice to have you back, kuya. Thanks, tol. Welcome back, bro. Thanks, bro. Pa, nangayayat ka ata. At ikaw, tol, hindi ka na ata natutulog. Pasensya na. Nahirapan yata kayo nung na-aksidente ako. Huwag mo inisipin na lang. Ayos lang kami. Oo nga, kuya. Ang mahalaga, nakabalik ka na sa amin. Oh, Sophia, diyan ka pala. Hindi ka dito. Kasi... Oo naman, Iya. Halika. Hi. Kumusta pakiramdam mo? I'm sorry, but who are you? Ako to, si Sophia Hope. Pero Hope ang tawag mo sa akin, remember? I'm sorry. Wala akong kilalang Sophia Hope. Anak, isipin mong mabuti. Hindi mo ba talaga siya maalala? Magkaibigan kayo. Ma, I know all my friends. I remember everyone. And I'm 100% sure that I've never met her before. Kuya, please. Alam ko na. Pinaprank mo ako, no? Aminin mo. If you really know me, you'd know I'm not the type to play pranks. It's a waste of time. I'm being serious. I don't remember you. So, kinalimutan mo talaga ako? I didn't forget you. I just don't know you. Pero, Ano sa'yo, ikaw ka ng doktor? Sige po, pa. Kailangan na ba? ang sakit ba sa'yo? Bro, Anak! Kailan na? hindi mo lang ako. Anak! Masakit ba? Ano masakit sa'yo? I didn't forget you. I just don't know you. Ang sakit ba sa'yo? Mickey! Sophia! I didn't forget you. I just don't know you. Nangako ka. Baka nga pag nagising ka na, makalimutan mo na ako. Never. Promise yan ah. Pangako. Ang sabi mo, hindi mo ko kakalimutan. Pero bakit?
Sophia! Sir, I mean, Dominic, anong ginagawa mo dito? Ako dapat ang nagtatanong sa inyo. Ba't ka nandito? Ba't ka umalis? May anong gagawin ko dun? Hindi naman niya ako maalala. Malay natin, baka nalilito lang siya. Kagising lang niya mula sa pagka-comatose. Baka naghahalo pa sa utak niya ang panaginip at realidad. Pero kilala niya kayo. Kilala niya si Tito Frank, Tita Eleanor. Bakit ako hindi? Hindi mo naman malalaman yun kung alis ka. Tsaka, paano kung hanapin ka niya? Hindi niya ako hanapin. Hindi mo naman nahanapin ang taong hindi mo alam na nag-exist, di ba? May point ka. Pero, ayaw mo bang malaman kung bakit naalala niya kami, tas ikaw hindi? For sure, may explanation dun. Siyempre, gusto. Yun naman pala. E di, balik na tayo dun. Pinatawag na nila yung doktor, so baka tapos na i-assess ni Miggy by... Pero, Halika na. Dok, anong nangyari sa anak namin? Di ba maayos na siya? Bakit ang sakit ng ulo niya? At hindi niya maalala si Sophia. Stable na ang vital signs niya. Ang pagkasakit niya kanina ay dulot ng cerebral strain. Masyadong pinilit ng utak niya na kumuha ng impormasyon na hindi pa accessible sa kasalukuyan. Anong ibig niyong sabihin? May amnesia ba siya? In a way, yes. It's a form of lacunar amnesia. Nawala ang alaala niya sa isang particular na period o tao sa buhay. Sa kaso ni Miguel, maayos ang memorya niya sa nakaraan. Sa inyo, sa trabaho niya, sa mga dati ng kaibigan. Pero ang muling 6 na buwan hanggang 1 taon, mukhang doon ang blanco. Pero Dok, bakit naalala niya kami? At bakit si Sophia lang ang nakalimutan niya? Minsan, ang utak ay may defense mechanism. Kung ang alaala ng taong iyon ay may kasamang matinding trauma o emosyon bago ng aksidente, pwedeng i-block iyon ng utak para protektahan ng pasyente. I'm sorry, Iha. Sa ngayon, para sa kanya, hindi ka nag-e-exist sa mundo niya. May babalik pa ba yun, Dok? Maalala niya pa ba si Sophia? Memory is unpredictable. Pwedeng bumalik bukas, pwedeng sa 1 taon, o pwedeng hindi na. Pero babala ko lang. Huwag nating pilitin. Kapag pinilit nating i-force feed ang memory sa kanya, baka magkaroon siya ng matinding seizure or neurological relapse. Let him rediscover things on his own. Sophia, Iha, huwag kang susuko sa kanya ha. Ikaw ang tumulong para mabuo ulit ang pamilya namin. At dahilan para may salbang kumpanya niya. Kaya tutulungan ka rin namin ng mga alala ni Mickey. Pero sabi ng doktor, bawal pilitin, di ba po? At kung tama po ako sa pagkakaintindi ko, trigger ako sa pagsakit ng ulo niya. Kaya mas mabuti po siguro kung lalayo muna ako kay Nida. Yan ang huwag mong gagawin. Huwag mong isipin na dahil sa isang glitch sa utak niya, kailangan mo nang lumayo. Mahalaga ka na rin para sa amin. Kaya hindi namin nakakayaan na basta-basta ka na lang lumayo. Please, Sophia, huwag mo siyang iwan sa ganung sitwasyon. Lalo at hindi niya pa alam mo tungkol kay Liz. Sige po. I'll stay. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo
pagod na ako. Tama pa bang init na yakap mo ang hinahanap ko? Minsan gusto ko tumawag sa'yo para lang marinig ko ang boses mo. Mali na ba kapag nakangiti ako? Hinahanap ko ang sayo. Kahit hindi na kita nakikita, kahit lumipas pa nila dekada, kahit nabago na hinahanap ko yung mga mata, hanggang may kahel na langit, may inusay kita. Kamukha ng pagsipol ng araw, mukha mong ginabot tanaw. Hindi na sa dami ng sugat ng kamay at naliring niyakap, sa'yo lang di napapasma, perfecto ako na. Kahit hindi na kita nakikita, kahit lumipas pa nila dekada, kahit nabago na hinahanap ng iyong mga mata, hanggang may kahel na langit, naiisip kita. Welcome back, bro. Namiss ka namin. Sobra. Namiss ko din kayong lahat. Ilang buwan din kami naging date na pagbalik mo. Salamat sa Diyos at nakabalik ka. Oo nga eh. I really thought it will be the end of me. Bro, mabuti na lang talaga at malakas ka pa din kay Lord. Ang hirap pa lang makipag-usap sa mga client natin. Luckily, stable pa din yung kumpanya despite your absence. Thanks, bro. I know I can always count on you. At sa inyong lahat, salamat. Siya nga pala, saan sina Benedict at Chloe? Kanina ko pa sila hindi nakikita eh. Nag-resign na sila. Nag-resign? Kailan pa? 3 months ago na, bro. Pero, paano? Bro, wag mo nang isipin yun. Ang importante, pabalik ka na. Let's go. Papakilala ka namin sa mga new hires at interns natin. They're all excited to meet the real boss.